Hello guys, welcome back to my TikTok account. At sa video na to guys meron Vivo. Hindi ko alam kung anong model ng Vivo na to. Ang hirap sa mga Vivo kasi walang nakalagay na model. Huhulaan mo pa, hahanapin mo pa sa Google. Pero ang problema nito, patay SIM din. So common to sa mga cellphone na to. Oppo, Vivo, usually ito yung nagiging problema niya. So galing to kay Kuya sa tindahan, kay Kuya Roberto. At ngayon is sakto, nakita niya ako kanina, sabi niya gawin daw natin to dahil importante. So gagawin natin to ngayon para magamit niya na ngayon. So papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So pwede niyong sundan para makita niyo din kung ano yung method. Okay, so let's go. Disassemble natin yung unit. Okay, buksan na. Ay, pupunan na tayo dito. So dito guys, tatanggalin natin yung battery. Diba? Dali tanggalin. Ganito lang pagtanggal niyan guys. Pagtanggal ng battery, hawakan niyo yung green tab, tapos alalayan niyo tong dalawang to. Taklapin niyo rin tong nasa gilid. Tapos, atakin niyo lang pataas. Dahan-dahan lang. Yung, hindi nyo kailangan guys biglain para hindi ma-bend masyado yung baterya. So dito makikita nyo okay na okay pa yung baterya. Yan, okay na okay pa siya. Okay pa naman siya. Yan. Ang problema nito guys, yung fuse nito bumigay. Sa mga original battery kasi naglalagay sila ng fuse dito. Yung mga replacement battery, kung bibili kayo ng replacement battery, mapapansin ninyo wala na siyang fuse. So direkta na yon. Hindi kagaya ng mga battery kagaya nito. May fuse pa siya. So, tutuklapin lang natin to ngayon. Ingat lang tayo. Huwag nating mabutas yung baterya. So, doble ingat lang tayo. Tanggalin natin yung Kapton tape. Tapos, pwede na natin iangat. Kadikit siya. Yun. Nakadikit siya guys. So, ang hirap na tanggalin. Pero syempre, may paraan yan. Dito guys, makikita ninyo, meron yan ditong diode. Diode yan. May diode siya dito. Ito yung pinaka-fuse nitong phone. Itong battery. Itong BMS board. Pag sinabi nating BMS board, ibig sabihin battery management board. Dito, ito yung responsible sa pag-regulate ng tamang kuryente, current para sa phone ninyo. Siya yung naglilimit. At kadalasan nasisira to pag mahilig kayo mag-overcharge. Yan, sa mga mahilig mag-overcharge dyan. Mahilig kayo mag-overcharge yan. Di baling hindi nyo pinupuno yung phone nyo kaysa naman lagi ninyong pinupuno. Okay, so nabuksan na natin. Makikita nyo guys, meron yan dito. Yan, ito yung sira na. Mapalya yan. So gagawin natin, tatanggalin natin yan. Pwede nating palitan kung mayroong pamalit. Pero pwede rin naman nating erekta na. So advice na lang natin yung owner na huwag niya nang i-overcharge para mas maganda. At saka siguradong hindi na babalik yung problema.
Okay. So guys, pag tinatanggal ko to, ginagamitan ko din siya ng tingga. Ayan. Puno ko muna siya ng... Yun. So kita nyo na guys. Ay, pasok. So kita nyo nalaglag. Di ba? Hindi na natin pinersa. Init. Yung gagayahin yun guys. Papasok kayo. So may kita nyo, may terminal na naiwan dyan. Lalagyan lang natin yun ng tingga. Yan, tingga. Yun. Yan. So linis oh. So ito yung pinaka magiging bridge ng connection dito. Yan. So okay na yan. And then next thing is kung meron kayong Kapton tape, lagyan natin siya ng Kapton tape. Picture ng Kapton tape. So ito Kapton tape, lagyan natin siya. Para iwas sa short. Maiwasan dumikit sa kung ano-ano. Yan. Pag ikaw ay nagsisimulang technician, importanteng mayroon ka nito. Mga gamit na ganyan. Simpleng gamit lang pero malaking tulong. Okay. Yan. So, malinis ulit siya tignan. O, di ba? Parang wala nagbago. So, lapat na natin ulit. O, di ba? Mukha bang may nabago? Di ba? Wala. So, testingin na natin ngayon. Balik na natin dito sa unit. Yan. Hindi nyo na kailangan lagyan uli ng pandikit yan kasi madikit pa naman yung pandikit nito. So, ibabalik lang natin siya as usual. Yan. Kung may dikit pa, okay lang yun. Huwag mo nang lagyan ng pandikit. And then after that is balik na natin yung battery. Yan, battery. Obserbahan nyo kung iinit, kung hindi. Okay? So, balik na natin itong cover niya. So, okay. Okay. Kasi ititest muna natin yung unit. Importante bago natin isara yung unit, itinetest muna natin. Testingin natin kung patay sindi pa ba siya o hindi. So dapat bumukas to, no? Pero pag ito boot loop pa din, alam na, sabihin may ibang problema yung unit. Pero based on my experience guys, pag ganun yung problema, battery lang talaga yun usually yung nagiging problema niya. Ayun, so bumukas na yung unit. Yun, walang lock. Ayan, walang lock. Para siguro matest. So tiwala naman sa akin si Kuya Roberto. Ayan, so hindi na natin check yan syempre, bahala na siya dyan. So yan, okay na siya. Pwede na natin isara to. Pero bago natin isara, yan muna natin. Ay, test muna natin yung camera pala. Kasi yung camera kasi na isa sumasama. So, saan ba yung camera nito? Yan. Ito, okay. Gumagana yung back camera niya. Front cam. Yun, gumagana rin. Okay, so malinaw yung camera niya. Okay na, so sarado na natin yung unit. Ganun lang siya guys. Sa paglapat guys, pag ano ng pwersa, wag pa ganito kasi yung LCD mo napipwersa. Ayan, ayan. Ang frame yung itulak nyo, wag yung LCD. Balik na rin natin yung kanyang SIM card at memory card. SIM card at memory card. Alright. Yan, kompleto na. Okay, so yan. Kita nyo naman. Working na siya. Sama yung SIM card, signal, okay. Everything is functioning well. And we are good to go. So thanks for watching this video. Kung nakatulong sa inyo to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-share ng video na to. God bless everyone. This is Simple Techie. Bye-bye.